2 buwan nang nawawala ang 3 negosyante matapos makipagkita sa katransaksyon nila sa Pasig City. Hinihinalang pinag-interesan ang dala nilang pera at relo na aabot sa 20 milyong piso ang pinagsamang halaga. Ang latest lead ng mga otoridad na may pinatawag na sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Ito ang mag-asawang negosyante na sina Henry Angelo at Margie Pantolian at kasosyo nilang si Richard Cadiz na 2 buwan nang nawawala. Kaya ang kanilang mga kaanak nagmamakaawa na. 3 anak po yung naiwan nila eh. Kaya hindi po biro na basta na lang po ganyan silang mawawala. Ang gusto po namin mabalik po sila. Maawa lang po para po sa pamilya po. July 6 daw ng umaga huling nakita ang 3. Nakuhanan pa nga sa CCTV ang pag-alis ng mag-asawa sa kanilang condo unit hanggang pumasok sa kanilang sasakyan kasama ang kasosyo hanggang sa makaalis sila. Around 12 p.m. po, hindi na po sila nakakontak. Papunta raw noon sa isang business transaction sa Pasig ang 3 kung saan muling nakuhanan sa CCTV ang sasakyan na mag-asawang Pantoliana. May stem cell din silang dala at may dala rin silang cash. Ibig sabihin may ka-transaction sila roon. 2 months na, wala pang kumukontak, wala pang nagpaparamdam, asking for anything from your family po? Wala pa po. Bandang alas 4 daw ng hapon ng araw na yon, may nag-video call pa gamit ang telepono ng babaeng biktima sa kanyang bunsong anak. So nagtanong po kami sa bata kung ano pong nakita niya or narinig niya. Sabi niya po wala. Inilapit raw nila sa CIDG ang problema makalipas ang 2 linggo. Agad naman daw nagsagawa ng investigasyon ang CIDG. Kinuha na po sila ng complaint sheet, yung salaysay. Sagawa na po agad ng backtracking ng CCTV ang ating mga investigador. Inilapit din ng pamilya sa PAOK ang problema. Parang a business deal na that gone wrong. Yun ang tinitingnan natin dito, no? Bukod sa hindi pa matukoy na halaga ng pera, may dala rin daw ang mga biktima na relong nagkakahalaga ng 20 million pesos. Maybe yung mga ka-transaction dito nag-interest dun sa mga dala-dala niyang valuables like the watch and maybe the money. Sa backtracking na ginawa ng PAOK, nakita sa Cavite Dakong 7:30 ng gabi ng July 6 ang sasakyan ng mga biktima at isang puting van na tila nakasunod sa kanila. Ayon sa PAOK, ilang araw matapos silang mawala, nagkaroon pa raw ng mga transaksyon sa ATM. There were a lot of withdrawals made. Actually, kung susumahin natin, millions ang nakita natin. But that's for a specific time period lang. Ano? Hindi pa natin na-check yung bago o yung iba. No? Di ba may limit na halimbawa 50,000 o 100,000 ang kayang i-withdraw. So that's why everyday nagkakaroon ng withdrawals. Ito rin ang lumabas sa investigasyon ng CIDG at ang mga transaksyon hindi lang sa Metro Manila. May mga withdrawals pa sa mga ATM, umabot hanggang Region 3. Itinuturing na persons of interest ang mga nakatransaksyon ng mga biktima ayon sa PAOK. Ang CIDG naman may mga ipinatawag na. Nag-issue na po ng subpoena do Sistecom at ad testificandum ang CIDG sa mga may-ari po ng mga stalls at mga tindahan to shed light po doon sa particulars ng transactions. Nag-alok na ng 300,000 pisong pabuya ang mga kaanak sa sino man makakapagbigay ng impormasyon hinggil sa mga nawawala. Bagamat tumanggi munang magbigay ng detalye, may lead na raw ang CIDG sa mga nawawalang negosyante. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.